Oops! Ganda sa eyes, lalo na sa ears. Putulin muna natin ang magagandang tanawin na yon at simulan na ang panibagong kaalaman. Good day mga katuto! Naalala mo pa ba nung panahon na masyado kang madaming tanong at pagtataka kung bakit sobrang daming tao ang nahuhumaling sa pagmumotorsiklo? Siyempre kasama na ikaw at ako. Na kahit nga galit na si inay, dahil sa pura lang pagmumutmut ang inaatupag natin ay sige pa din tayo. Well, I think motorcycling goes beyond being a mode of transportation. It is a lifestyle that engages the body and brain in profound ways. Yes, nakaka-excite, di ba? Na ang unang gawin ay ang mag-start ng motor sa umaga at magpatakbo ng baby natin ng mga motorsiklo. At yung ingay na hindi ma-appreciate ng iba ay parang musika sa ating mga tenga. Pero alam nyo ba mga katuto, na bukod doon may malaking tulong ang hilig sa pagmumotorsiklo sa kalusugang pisikal, mental, emotional well-being at sa pagpapababa ng stress. What? Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng pagmumotorsiklo sa iyong katawan, isip, at pamumuhay. We will present psychological facts and studies to support these claims. Kaya manatili sa panonood para malaman kung bakit ang pagsakay at pag-navigate sa daan gamit ang motorsiklo ay isa sa pinakamabuting gawin para sa iyong kalusugan. Lalo-lalo na nauuso sa ngayon ang tinatawag na mental health care. Ang unang benepisyo. Ang pagmumotorsiklo ay nakakapahusay ng cognitive function at brain health. Simulan natin mga katuto sa isa sa pinakamabuting benepisyo. Kung paano na-enhance ng hilig sa pagmumotorsiklo ang iyong cognitive function. Natuklasan sa isang study na ginawa ni Dr. Ryota Kawashima mula sa Tohoku University sa Japan na ang pagsakay at pag-navigate ng motorsiklo ay nakakapagpalakas ng brain function. This research revealed that riders' cognitive functions such as memory, attention, and problem-solving skills were significantly improved compared to non-riders. Ang mga rider habang nasa biyahe ay patuloy na nagpoproseso ng iba't ibang sensory input tulad ng pagbabantay sa trapiko, pagtansya sa bilis, pagsiguro na hindi mamamatayan ng makina habang nasa kalsada, pagiging mabilis sa kilos sa pagkalkula sa galaw ng lahat na kalapit sa kalsada, pagsunod sa daloy ng trapiko at pagpapanatili ng balanse na lahat ay pinapagana ng prefrontal cortex. Ang multitasking habang nagmumotorsiklo ay nagpapahusay sa memorya at nag-e-enhance ng kakayahang mag-isip ng mabilisan. Pero hindi ito tungkol sa talino lamang mga katuto, kundi pati sa kalusugan ng utak. Isipin mo na lang ito bilang isang mental exercise. Ang pangalawang benepisyo ay ang pisikal na kalusugan at fitness. Motorcycling is one of the many ways to strengthen our core muscles and balance. Mula sa pagpapanatili ng lakas ng sentro ng katawan at talas ng mata hanggang sa paggamit ng mga binti para sa balanse sa paghinto, ito ay isang buong katawan na workout na nakakasunog din ng 100 hanggang 150 calories kada 30 minutos. Depende sa estilo ng pagmamaneho at sitwasyon ng kalsada. Ang mahusay na balanse at core strength ay nagpapabuti sa body posture at nagpapababa ng tsansa ng pananakit ng likod. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyo mga katuto na ang pagmumotorsiklo ay waste of time at money lamang,
Sabihin mo na ito ay hindi lang isang adventure na madami tayong natututunan. Ito din ay isang mabisang form of workout, mapapisikal man or mental. Ang pangatlong benepisyo ay nakakapagpabuti ng mood, mental health at pagbawas ng stress. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang stress at mood. Sa isang mundo na laging konektado, na hindi natitigil ang mga notifikasyon at tila walang katapusang pressure sa buhay, ang pagmomotorsiklo ay nagbibigay ng kakaibang pagtakas o pagdetach sa napakabising mundo. Ayon sa isang study ng UCLA Semel Institute na isinagawa kasama ang Harley Davidson, ang pagmomotorsiklo ay nakakapagpababa ng stress levels ng halos 28%. Ito ay dahil ang pagsakay at pag-navigate sa kalsada ay nangangailangan ng buong focus na nagdadala sa atin sa ibang dimensyon at nagdudulot ng kakaibang katiwasayan sa pag-iisip. The research measured brain activity and hormone levels before, during, and after riding and noted a clear increase in focus and sensory engagement which were comparable to light exercise. Dagdag pa dito ang paglabas ng dopamine at adrenaline, mga feel-good hormones. Ang pagmomotorsiklo ay isang aktibidad na nagpapasaya, lumalaban sa mild depression at nagbabawas ng anxiety. Ang pang-apat na benepisyo ay ang pakikipagkapwa-tao at nakakatulong sa komunidad. Ang pagmomotorsiklo ay hindi lang isang solo na paglalakbay. Ito din ay isang gawaing pangkomunidad ayon sa self-determination theory ni Richard Ryan at Edward Deci. Maganda ang naidudulot sa pag-iisip ng isang tao ang pagiging kabilang sa isang komunidad. Ito ay isang pangunahing pangangailangang psikolohikal. Ang mga miyembro ng motorcycle club at group riders ay nagpo-promote ng samahan, malasakit at pagtutulungan, mutual na suporta at mga pagkakaibigan na tumatagal habang buhay. Ang panglimang benepisyo ay ang pagtakas sa makabagong mundo at pagkonekta sa kalikasan. Isa sa pinakadakilang aspeto ng pagmomotorsiklo ay ang kakayahang makatakas sa abalang buhay ng lahat na tao sa kasalukuyan. Sa motorsiklo, walang pagkakataong mag-check ng cellphone o mag-multitask. Ikaw, ang iyong motorsiklo at ang daan lamang ang nasa isang mundo. Ito ay isang tunay na digital detox na nagbibigay daan para sa mental rejuvenation at nagbibigay ng kakaibang pagkakataon na malasap ang ganda ng buhay sa kasalukuyan. Based on studies, ang pagiging malapit sa kalikasan ay nagpapababa ng cortisol levels at nagpapabuti ng mood. Kapag pinagsama ito sa excitement ng biyahe, makakakuha ka ng isang powerful formula para sa mental clarity and happiness. Ang pang-anim na benepisyo ay ang pagtataguyod ng katatagan at pagkontrol sa emosyon. Ang isa pang natutunan natin mga katuto sa pagmumotorsiklo ay ang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure o sitwasyong nakaka-stress. Ang mga rider ay palaging nakaka-experience ng mga kakaibang pagkakataon sa kalsada, mga pagbabago sa panahon, behavior ng ibang kasalamuha sa daan, kondisyon ng kalsada o trapiko na nangangailangan ng mabilis na pag-iisip at kontrol sa emosyon. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagde-develop ng kakaibang katatagan sa buhay o disposisyon at nagpapabuti ng kakayahan sa pag-manage ng stress. Ang pang-pito at huling benepisyo, pagiging mas malikhain at personal development. Ang pagmumotorsiklo ay hindi lang maganda para sa katawan at isipan. Nalilinang at napapalakas nito ang pagkamalikhain. Ang kombinasyon ng magaan na pisikal na aktibidad, paglabas sa komunidad at pagtuklas ng mga bagong magagandang tanawin ay nagpapasigla ng creative thinking,
Hindi katakataka na ang mga rider ay madalas makahanap ng solusyon sa mga problema o makabuo ng kanilang pinakamagagandang ideya pagkatapos ng mga rides. Kaya't kung naghahanap ka ng alternative way para mapabuti ang iyong cognitive function, manatiling fit, magbawas ng stress, o simpleng makatakas sa mga hamon ng makabagong buhay, ang pagmumotorsiklo ay nagbibigay ng mga benepisyo na higit pa sa excitement ng biyahe. Ito ay isang lifestyle na nagpapasigla sa katawan at personalidad. Salamat sa pagsama sa akin sa isa na namang presentasyon na puno ng impormasyon. Kung ang video na ito para sa iyo ay kapakipakinabang o nakaka-inspire, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Sana'y meron akong naiambag sa inyong kaalaman sa pamamagitan ng presentasyon nito. Salamat sa panonood mga katuto, hanggang sa muli at mag-ingat po tayo sa daan.